The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Pag ating matagpuan ng Diyos sa ating buhay, tunay na matagpuan, handa nating talikdan o iwan ang lahat. At ang Diyos ay ating susundan. Sa ating ebanghelyo, yung magsasaka, natagpuan niya ang nakabaong kayamanan. Kaya pinagbili niyang lahat, kanyang ari-arian. Kasi yung lupa, hindi sa kanya. Sinasaka niya lang yon. Hindi niya pwedeng kunin yung nakabaong baul ng kayamanan na kanyang natagpuan. Kaya kanyang ginawa, umuwi siya, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, kanyang bahay, kalabaw, araro, yung maliit na lupa na kinatarikan ng bahay, magkamit sa bahay, lahat pinagbili niya. At yung nalikom na salapi, binili niya yung lupa sa naroon yung kayamanan. Hindi na siya natakot. Sigurado siya natagpuan niya ng kayamanan. Kaya handa siyang iwan ng lahat sapagkat natagpuan niya na ang Diyos na siyang lahat-lahat. Nakarinig tayo ng mga kwento ng mga mayayamang mga tao, sikat na artista, kilalang atleta. Aba, iniwan lahat yan. Pumasok ng seminaryo, nagpare. Kaya pumasok ng konbento, nagmadre. Kasi natagpuan nila yung Panginoon sa kanilang buhay. O kahit karaniwang mga tao, yun bang binigay ang lahat sa Panginoon? Father, tapos na kami mga anak ko, ilalaan ko ng buhay ko sa Panginoon. Naglilingkod sa simbahan. Lay minister ng communion, membro ng parish organizations. Naglilingkod sa simbahan. Halos buong araw nila sa simbahan sila naglilingkod Sapagkat pa sa kanila, Panginoon, Father, dumating yung Diyos sa buhay ko Napakabait na sa akin. Babawi naman ako. At hindi lang karaniwang tao, kahit iba nga, kahit matatanda, may sakit, yun bang naramdaman nila na ang Diyos ay dumating sa kanilang buhay? Kahit sa bahay lang sila, nagdadasal, sumasabay sa pagdadasal ng rosaryo, kikinig sa misa, nakikinig sa mga homilya at mga refleksyon, at halos buong oras nila nilaan sa talagang spiritual na mga bagay sapagkat ramdam nila ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Natagpuan nila ang Diyos. At hindi ito nangahulugan na yung iwan mo lang ay yung ari-arian mo, kayaman mo, hindi. Ang una mong iwan ay yung mga bagay-bagay na humahadlang sa iyo sa paglapit sa Diyos. Iwan mo, talikdan mo. Ang masama mong gawain, ang mga bisyo mo, ang masama mong maginagawa noon, ang pangit mong nakaraan, tatalikdan mo lahat yan. God's call is irresistible. Pag tinawag tayo ng Diyos, mahirap tanggihan Parang hinihigop ka Magbabago ka at babaguhin yung buhay mo kapag katunay mong naramdaman na ikaw ay tinatawag ng Diyos.
You become a new person when you feel that God is calling you and you have found God in your life. Babaguhin ka, mag-iiba ka eh. Hindi ka na tulad ng dati. At hindi naman ito nahulugan na dahil ikaw ay lumapit sa Diyos, tatalikdan mong lahat. Hindi, no? So yung paglapit sa Diyos, sa pagtugon sa Kanya, kasabay mong pamilya mo. Hindi mo sila iiwan. Inaakay mo sila. Nang naging pare ako, hindi ko talikdan yung pamilya ko. Sa halip nga lumalapit sila sa simbahan. Naging active ng mamiyero ng simbahan. Ito yung magandang paalaala sa atin. Kapag maramdaman natin na tayo ay parang tinatawag, parang kinakalabit ng Diyos. Sa iba't ibang mga paraan, huwag nating tanggihan. Tumugon tayo. Ilaan natin ang lahat sa Panginoon. At unti-unti, maramdaman mo, magbabago ang iyong buhay. Sa iyong pagtugon sa tawag ng Panginoon, babaguhin ka. You will become a new person if you respond to the call of Christ. Kapag ka natugpuan ng Panginoon, tunay ka magbabago. Ibang tao ka na.